Welcome sa Untold Files, kung saan kukwentuhan ko kayo ng mga storya ng totoong buhay. At kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng topic, ay nasa tamang channel ka. Hit like and subscribe dahil malaking tulong po para lumago ang channel na ito. Ating tunghayan ang kwento ng mag-asawang sina Christopher at Almariza Arroyo na pinaslang ng isang taong nagganid sa kapangyarihan. Magsisimula ang ating kwento sa lugar ng Negros Occidental at ito ay sa Hinubaan Municipality sa Barangay Pook. April 12, 2022 nang makatanggap ng report ang local police sa nasabing barangay na may naganap na krimen sa loob mismo ng isang eskwelahan. Sa lugar ng Bilbao Oibico National High School ay may 3 biktima na natagpuan. Kinilala ang mga ito na si Almariza Arroyo, isang teacher sa nasabing school, at ang kanyang asawa na si Christopher Arroyo, isang call center agent na parehong 35 years old. Habang ang pangatlong biktima ay ang principal mismo ng eskwelahan na si Warren Escozar, 56 years old. Kung bakit sila nasawi at ano ang motibo ay babalikan natin ang kanilang mga kwento. Sa ating backstory, ayon sa salaysay ng kapatid ni Almariza na si Leonisa Balo, 10 silang magkakapatid at pang-4 si Almariza na pinanganak sa kanilang pamilya. Bata pa lamang daw si Almariza ay may magandang direksyon na ang kanyang mga pangarap upang makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng maayos na trabaho upang umasenso sa buhay. Masipag, matulungin at papagmahal daw ang kanyang kapatid. Si Almariza ay kumuha ng course na education at nag-aral ito sa isang college school sa Marikina at habang tinatapos niya ang kanyang kurso ay doon na niya nakilala ang kanyang mister na si Christopher. Maayos at maganda ang kanilang samahan bilang magnobyo at sa paglipas ng panahon, matapos makagraduate at nasa tamang disposisyon na ang magkasintahan, ay nagdesisyon na silang dalawa na magpakasal noong 2013 at nagsama. Matapos ang 1 taon ng kanilang kasal, noong 2014 ay nagpasya ang pamilya na bumalik na lamang sa probinsya at iwanan na ang buhay Maynila. Noon ngang taong 2014, kasama ang kanilang panganay na anak, ay nilisa ni Christopher at Almariza ang Maynila at bumiyahe patungong Negros Occidental. Dito, unti-unti ay inayos nila ang kanilang mga estado at kabuhayan upang maging stable na ulit sa kanilang bagong lugar at tahanan. Sa awa ng may kapal ay natanggap kagad sa trabaho bilang call center agent si Christopher at habang si Almariza naman ay nasa proseso na din ng application nito sa pagiging isang guro. Bata pa lang si Almariza ay nais na niya talaga maging guro kaya ang pagiging teacher ay isa talaga sa kanyang mga pangarap. Excited si Almariza at umaasa na sa lalong madaling panahon ay matatanggap na siya sa kanyang inaplayan na eskwelahan. Walang kaalam-alam si Almariza na ang kanyang trabaho sa pagtuturo ay ang magdudulot pala sa kanya ng sobrang takot, depresyon at kalungkutan. Hindi tulad ng regular na application, iba ang naging karanasan ni Almariza matapos siya ma-endorse ng isang DepEd District Supervisor sa Bilbao Oibico National High School. Taong 2015 nang madiskubre ni Leonisa ang isang incident letter sa bag ng kanyang kapatid na si Almariza. Nakalagay dito na matapos i-endorse ng DepEd District Supervisor si Almariza ay in-interview daw siya ng principal na si Warren Escozar at sinabi na hindi siya maaaring tanggapin sa eskwelahan bilang isang permanenteng guro. Pero kung gagawin niya lahat, ay siguro baka magbago na din ang isip nito at tanggapin siyang regular teacher. Ang buong akala ni Almariza sa sinabi ng principal na gagawin niya ang lahat ay ang ibig sabihin ay gagawin niya ang mga tungkulin na isang mabuting teacher at ang lahat ng mga responsibilidad dito. Ngunit iba pala ang tunay na intensyon at motibo ng principal sa pag-uusap nilang yon. Matapos ang usapan nila Almariza at Principal Warren ay nagsimula ng magturo si Almariza sa public school taong 2015 at ginampanan naman niya lahat ng mga tungkulin ng pagiging isang guro. Kinalaunan ay nakatanggap si Almariza ng isang tawag mula kay Principal Warren at sinabi nito na kailangan daw silang mag-usap dahil may mga pipirmahan daw itong mga documents. Sinabi din ng principal na hindi sa school ang event at isa itong pagpupulong o meeting na gaganapin outside school. At bilang isang masunurin at mabait na empleyado ay sumunod naman si Almariza at nagpunta sa address kung saan siya pinapapunta ni Principal Warren.
Nang makarating na si Almarisa sa lokasyon ay walang ibang tao kundi silang dalawa lamang ng principal. Sa loob ng event room si Almarisa ay nagtataka dahil walang katao-tao sa lugar at nang pumasok na rin sa loob ng room si Principal Warren ay sinarado nito ang pintuan ng nasabing kwarto. Sa puntong iyon, binalot na ng takot si Almarisa dahil sa kanyang isipan ay nahihiwatig na niya ang masamang balak sa kanya ng principal. Sa loob ng kanyang isipan, siya ay nahulog sa isang bitag ng kanyang boss dahil wala naman palang meeting, walang documents na pipirmahan at siya ay niloko lamang ng principal na pumunta sa lugar na iyon upang pagsamantalahan. Sa mga oras na iyon ay lumapit na sa kanya si Principal Warren at sinimulan na siyang hawakan sa kanyang balikat. Pero mabilis na umaksyon si Almarisa at gamit ang kanyang buong lakas ay sinipa niya ang principal at agad na tumakbo palabas ng kwarto. Tinakbo niya ang lugar sa pinakamabilis na kaya nito para makalayo sa principal at agad sumakay ng pampublikong sasakyan upang makauwi sa kanilang bahay. Matapos makauwi ay nilahad ni Almarisa ang lahat ng kanyang naranasan sa kanyang asawa. Takot at naiiyak na nagkwento si Almarisa kay Christopher sa trauma na kanyang dinanas mula sa kanilang punong guro. Magkahalong galit at pagkadismaya ang naramdaman noon ni Almarisa sa pinagkatiwalaan niyang boss na isa ding guro na magagawa nito na maging mapagsamantalang tao. Kinumbensi naman ni Christopher na magpa-blatter sa pulis ang kanyang misis, ngunit ang makarating sa presinto ay hindi itinuloy ni Almarisa ang reklamo at sinabi na hindi naman nagawa ng principal ang kanyang masamang balak. Kaya baka magbago ito at pwedeng mag-move on na lamang ang bawat isa. Wala namang nagawa ang women's help desk dahil kung walang magrereklamo ay wala din blatter. Sa puntong iyon, nagpatuloy ang buhay ni Almarisa at sinubukang iwasan na lamang sa eskwelahan si Principal Warren. Buong akala ni Almarisa na may natitira pang kahihiyan at mabuting kalooban sa principal, ngunit nagkamali siya. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay pagtatangkaan siya ulit na halayin ng kanyang boss. Sa parehong taon din na iyon, 2015, makalipas lamang ang ilang buwan, ay nag-set up ulit ng isang pagtitipon si Principal Warren sa ibang lugar at hindi sa school. Sa mga oras na iyon, may mga kasama ding ibang guro, ngunit nang papaalis na si Almarisa ay nagawang pagbantaan ni Principal Warren ang buhay nito at gamit ng isang armas na tinutok sa kanya ay hindi nakaalis sa lugar si Almarisa. Sa puntong iyon, dahil sa matinding pagbabanta sa kanyang buhay, ay pikit mata at tikom ang bibig ni Almarisa sa kanyang sitwasyon. Umalis ang dalawa sa lugar ng event at dinala ng principal si Almarisa sa isang motel. Dito na nagawa ni Principal Warren na tuluyang halayin at pagsamantalahan si Almarisa. Dahil sa matinding takot na baka hindi na niya makita pa ang kanyang mga anak at asawa, dahil sa banta ng kanyang buhay, habang nakatutok sa kanya ang isang armas, kaya hindi na ito nakalaban pa. Sa impyernong kinalagyan ni Almarisa, tinago niya sa kanyang sarili ang naganap na pang-aabuso. Ilang taon pa ang lilipas at hindi tumigil si Principal Warren ng kanyang pagbabanta sa buhay ni Almarisa at pananakot nito, kaya pinili na lamang ni Almarisa na manahimik. Hirap na hirap si Almarisa sa bawat araw sa kanyang trabaho, ngunit tiniis na lamang niyang lahat at umasa na matatapos din ang kalbaryo na kanyang kinakaharap. Hanggang noong March 2022, nang madiskubre ni Almarisa na hindi lang pala siya ang inaabuso at pinagsasamantalahan ni Principal Warren dahil maging ang iba niyang mga co-teacher ay biktima din at patuloy na dumadanas ng pang-aabuso at pananakot mula sa kanilang boss. Dahil dito, nagkaisa ang mga teachers na naging biktima ni Principal Warren kasama si Almarisa na mag-file ng incident report sa DepEd Manila Division laban sa mga masamang gawain ng principal. At kasama sa mga reklamo na ito ay ang SA, slavery, harassment, stealing of school property at bullying. Ilan lamang ito sa mga nakasaad sa complaint. Ilang linggo matapos maghahain ng complaint report ang mga guro, ay nagpunta ang representative ng DepEd Bacolod Division sa opisina ni Principal Warren upang ibigay ang request sa kanya na ilipat siya ng ibang eskwelahan dahil sa mga nasabing reklamo. At nang makarating sa principal ang reklamo, ay labis na kinagalit na ito at matapon yung sinabi sa representative ng DepEd na lalaban siya kahit saan sila makarating sa kung anuman ang mga reklamo laban sa kanya. Samantala, buo at desidido na ang mag-asawang Christopher at Almarisa na magsampa ng formal na kaso ng pang-aabuso laban kay Principal Warren. Kaya noong April 11, 2022 ay nagbigay na ng salaysay si Almarisa sa mga pulis laban sa nasabing punong guro.
Ayon kay Police Francisco Sabanal Jr., ang investigator on case, tumawag pa daw si Principal Warren kay Almarisa habang naghahain ito ng kanyang complaint sa presinto at pinipilit ng principal si Almarisa na huwag nang ituloy ang reklamo laban sa kanya. Pero hindi nagpareglo ang mag-asawa at hindi nakinig sa pakiusap ng principal hanggang sa natapos na lang ang kanilang tawag sa telepono. Nang matapos ang pakikipag-usap ng mag-asawa sa Women's Desk Office ng Hinubaan Police Station, ay pinababalik sila ng sumunod na araw upang formal nang makasuhan ang prinsipal. Pinabalik sila ng mga pulis dahil may magaganap na teachers conference laban kay Principal Warren sa araw ng April 12, 2022 kinabukasan. Kung matatapos ang pag-uusap na iyon ay mas lalong lilinaw ang kaso na maaaring maisampa sa nasabing suspect. Dahil dito ay umuwi na ang mag-asawa at naganda sa sumunod na araw. Sad to say, walang kamalay-malay ang mag-asawang Christopher at Almarisa sa kung gaano kasukdulan ng kasamaan ang maaaring gawin ng punong guro na si Principal Warren. April 12, 2022, 8 a.m. sa Bilbao Oibico National High School kaganapin ang pagtitipon upang harap-harapan ay mag-usap ang panig ng mga teachers laban sa kanilang principal na si Warren Escozar. Ang mga sumunod na pangyayari ay kinagulat ng mga empleyado ng eskwelahan, estudyante at mga tao na direktang nasa lugar ng pangyayari. Ayon sa mga guro na naging pangunahing saksi, na unang dumating sa eskwelahan si Principal Warren bandang 7 a.m., isang oras bago ang kanilang 8 a.m. Teachers Conference at hindi ito pumasok sa loob ng paaralan. Sa halip ay nanatili lamang si Principal Warren sa loob ng kanyang sasakyan na parabang may inaabangan ito. At sakto naman ilang minuto bago mag-alas 8 ay dumating ang mag-asawang Christopher at Almarisa sakay ng kanilang motor. Suportado ni Christopher ang kanyang misis kaya nung araw na iyon ay hinatid niya si Almarisa sa school at wala silang kaalam-alam na inaantay na sila ng isang matinding panganib. Habang nag-aayos ang mag-asawa at papaalis na si Almarisa, ay bumaba naman sa kanyang sasakyan si Principal Warren at agad silang nilapitan mag-asawa. Ayon sa report ng mga pulis, pinuntahan ni Principal Warren ang mag-asawa upang kausapin. Sa paghaharap nilang iyon, sinabi ni Principal Warren na gusto nito na mag-usap sila ni Almarisa at ayusin ang kanilang problema bago pa ang nasabing conference ng mga guro sa pagpupulong. Nakiusap din umano ito na tapusin na ang kanilang problema at iatras na ang kaso laban sa kanya. Pero hindi pumayag ang mag-asawa. Hindi namin iatras ang kaso laban sa'yo. Haharapin ka namin. At tinanggihan ni Almarisa ang pakiusap na ito ng prinsipal. Idiniin din umano ni Christopher at sinabi sa prinsipal na kahit anong mangyari ay lalaban sila at hindi sila aatras sa kaso na kanilang isasampa. Sa puntong iyon, nakababa na ng motor si Almarisa at bahagyang naglalakad na ito papasok ng paaralan, habang nag-aayos naman si Christopher ng kanyang motor upang makaalis na sa lugar. Sa oras na iyon, sumiklab ang matinding galit sa punong guro at ayon sa pahayag ng mga saksi, ay dito na daw bumalik si Principal Warren sa kanyang sasakyan na para bang may kinuha ito. Isang mahabang armas ang nilabas ni Principal Warren. Ayaw niyong iatras ang kaso ha? Nakikiusap na nga ako sa inyo eh. Ganon ha? Tinanggihan niyo ko? Patapos noon ay malapitan na tinutok at pinaputok ni Principal Warren ang kanyang mahabang armas kay Christopher na noon ay nakasakay pa sa kanyang motor. Isang malakas na putok ang umalingaw sa paligid ng paaralan at nang lumingon pabalik sa Almarisa, nakita niyang tinamaan sa kanyang likuran at bumulagta ang kanyang mister. Agad tumakbo si Almarisa papasok sa isang classroom ng school upang magtago, pero sadyang nawala na sa tamang pag-iisip si Principal Warren at intentionally ay hinabol niya si Almarisa upang sa kanya naman ibuhos ang nag-aapoy na galit nito. Nang ma-corner niya sa loob ng isang classroom si Almarisa ay malapitan din niyang ginamit ang kanyang armas sa kanyang biktima. Ang guro ay nagtamo ng iba't ibang sugat sa kanyang leeg, bibig, dibdib at sa kanyang kaliwang braso. Kitang-kita ng isa pang co-teacher ang pamamaslang ni Principal Warren kay Almarisa dahil siya ang kasalukuyang guro sa classroom kung saan mismo nangyari ang krimen. Mabuti na lamang ay hindi na nangdamay pa ng iba ang principal at matapos masiguro na wala ng buhay si Almarisa ay lumabas ng ito ng classroom. Nang makaalis na sa loob ng room si Principal Warren ay agad naman na nagmadali ang witness na teacher na humingi ng tulong para kay Almarisa.
Habang nagaganap ito ay nagtungo palabas si Principal Warren at binalikan ang noon ay naghihingalo pa lang na si Christopher. At ang makita niyang buhay pa ito ay ginamitan niya ulit ng kanyang armas at tinamaan sa kanyang likod sa ikalawang beses. Dito na tuluyang nasawi ang mister ni Almarisa. Nang magawa na ni Principal Warren ang pamamaslang sa mag-asawa, ay bumalik ito sa kanyang sasakyan at nagpalit ito ng armas. Gamit ang mas maigsing armas, ay nagpatibakal ito ng kanyang sarili. Sinabi ng mga polis na sa unang attempt ni Principal Warren ay hindi pumutok ang kanyang sandata, kaya inayos pa niya ito. Kalaunan ay nagawa din niyang ilagay ang nasabing armas sa kanyang bibig at pinitok sa kanyang sarili. Tumagos ito sa kanyang ulo na direkta nitong kinasawi. Isang malagim na pangyayari ang naabutan ng mga polis nang makarating sila sa lugar ng krimen. Matapos din ang investigasyon, case closed na maituturing ang kaso dahil ang suspect ay nasawi sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Galit ang sinasabing motibo ng pag-amok ng prinsipal dahil ayaw pumayag ng mag-asawa na iatras ang kaso laban sa kanya. Dahil ayon sa mga pulis, nabuo ang matinding emosyon kay Principal Warren dahil sa posibleng malaking kahihiyan na kakaharapin nito pag nagpatuloy ang kasong gustong isampa sa kanya. Para sa mga katulad ni Principal Warren na nabuhay sa pagmamanipulate at pagkokontrol ng mga tao na nasa paligid niya upang makuha niya ang kanyang mga gusto ay sa oras na iyon ay nawalan siya ng kapangyarihan dahil hindi niya nakontrol ang mag-asawa at ito ang nagdulot ng matinding galit sa kanya na nauwi sa isang trahedyang nakakalungkot para sa mag-asawa. Dalawang batang mga musmos ang naulila sa kwento ito. Labis-labis naman ang kalungkutan at paghihinagpis ng pamilya ng mga biktima at sinabi ni Leonisa na kung nalaman ng nila ang totoong kalagayan ng kanilang kapatid ay agad nila sana itong natulungan at nailayo sa lugar. Hindi na sana nila sinapit ang kadupitan ni Principal Warren. Sa huli, ang mga anak ni Christopher at Almarisa ay lalaban at babangon sa tulong na din ng pagmamahal at suporta ni Leonisa at ang kanilang buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating storya at kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at maaari niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli!